Hello mga mare, kamusta po kayo? After nga po ng birthday ganap, eto naman ako ngayon, maghuhugas ng mga pinaggamitan. Isang lamakmak nga po itong hugasin ko ngayon mga mare, at ang sweet lang nitong pamangkin ko, tutulungan niya daw po ako. Anyways mga mare, maichika ko lang. Ngayon nga sana kami uuwi pa Manila. Kaso nga lang, nagkayayaan kami pumunta ng bukid. Kaya ayun, na-postpone muna yung uwi namin. Hapon na nga po kami pumunta ng bukid mga mare para hindi po mainit. Buti na nga lang po talaga kasama ko itong pamangkin ko dahil napakasipag niya mag-video. Kung hindi nga lang to nag-aaral mga mare, naku yan nagagawin kong videographer, char. Malapit na nga po lumubog yung araw ng mga oras na to mga mare, at sa wakas nakakita ulit ako ng lumulubog ang araw, char. Siya mga mare, balik na nga po tayo dito. Bali, dinalaw ko lang din naman po pala yung tanim ni Papa dito. At may tanim nga po pala kaming sibuyas. Natawa nga ako dito kay Mama mga mare. Paano ba naman nagdadamo? Sabi ko sa kanya dyan, kahit damuhan niya yan maghapon, hindi niya yan matatapos. May nakita nga po kung isang pirasong bunot na sibuyas. Gusto na atang magpaanin nito, char. Nakakatawa nga lang po talagang tignan-tignan itong mga sibuyas dahil may laman na po siya. Konting-konti na lang, malapit na siyang anihin. Anyways mga mare, pumunta na nga po pala kami ng kubo at nagduyan muna ako habang hinihintay namin si Papa. Nagpakain pa po kasi siya ng alaga niyang kalabaw. Kaso nga lang pagdating niya, inutusan niya po kami munang magtalbos ng kamote. Dinagdagan ko nga rin po itong tinatalbos ko mga mare para maiuwi ko din po sa Manila. Abay magkano rin po yan, char. For me nga po mga mare, the best po talaga kapag nasa probinsya. Ang dami-dami mong pwedeng gawin at plus pa doon yung sariwang hangin at sariwang mga pagkain. Nasaan yung kamatis? Ano ba yan? Ito daw guys yung kamatis. Kaya din daw. Para naman yung videographer ko. Yung nagbibideo kami, pero yung pamangkin mo, ayan ang ayan na sa... Wait, last one. Pinuntahan na nga rin po pala namin itong kamatis mga mare, kaso lang punla pa po yun at kailangan pang itanim. Pagbalik nga namin ng kubo mga mare, itong pamangkin ko, kukuha din daw po siya ng talbos at iuuwi niya sa papa niya. Kaso lang mga mare, pagtingin ko po, puro dahon lang pala yung mga kinuha niya, kaya tinatawanan ko siya. Sabi niya hindi daw siya marunong. Pauwi na nga po kami mga mare, abay at naghintuan pa dito sa ilog, kaya ayan, napaligo na naman tuloy ako. Tuluyan na nga po kaming ginabi dito mga mare, buti na lang malapit lang yung bahay namin. Ay siya, fast forward mga mare, kinabukasan, pauwi na nga din po pala kami ng Manila. Isang buwan na lang Hindi ko nga alam kung maiiyak o matutuwa ba ako dito sa pamangkin ko. Mga mare, paano ba naman ayaw na akong pauwiin? Hindi pa nga po kami nagtatanghalian ng pamangkin ko na to. Kaya nung nag-bus stop, bumili lang ako ng bibingka. 6 to 7 hours din kasi yung biyahe namin mga mare, pauwing Manila. Kaya medyo nakakagutom din talaga. Best part nga rin to mga mare, yung kapag umuwi ka, ang ganda-ganda ng tanawin. O siya, hanggang dito na lang po muna ulit. Bye for now!